bunga rin ng aming pagtsatsaga. Ang makita ang mga buhay na dugong sa wild ay isang pambihirang pagkakataon. Isa kasi siya sa pinaka-endangered na marine mammal sa buong Pilipinas. First time ko makakita ng dugong is yung isang stranded na baby dugong sa Zamboanga. Punta kami doon dahil may nakapagsabi na may nakuha sila na isang baby dugong. Ayon sa mga nakakita, malamang napahiwala ito sa kanyang ina. Mga kapwa ko veterinaryo ang rumisponde at sinubukan ko ring makatulong. Zam ang pinangalan namin sa baby dugong. Yung baby dugong na nakita namin sa Zamboanga, yung stranded na dugong, and this is a mammal so it needs to nourish right away. Kasi kung hindi mag-hypoglycemia siya, magugutom siya, and almost 100% of its diet is provided by the mother through its milk. Mamaya, mas malalim na. There you go. Wala talaga yatang gana si Zam. Kaunti lang ang ininom nito. So habang nandito si Zam, babantayan natin siya at papakainin every 3 hours. Parang baby. Kasi kung hindi natin maibigay ito, yung gagamitin ng katawan niyang energy para sa pag-maintain ng bodily functions niya, yung mga reserves niya, yung kanyang fats. Kaya kailangan every 3 hours, may magpapadede at magbibigay sa kanya ng fluids. Para ganahan siyang kumain, naghanda kami ng special na formula. Di ba yung titimplahan natin ng gatas na to? Endangered. Yung gatas na ibibigay natin sa kanya, hindi basta-basta. Ginagamit siya, specially formulated para sa mga marine animals, marine mammals. Sa buhay ng mga babaeng dugong, pwede silang magbuntis kada 3 hanggang 7 taon. Isa lang ang kaya niyang ianak at sa loob ng 1 kalahating taon, kailangan niya itong pasusuhin. Ilang buwan pa lang noon si Zam. Ang dami naming challenges para buhayin itong baby dugong na ito. Number 1 is we have to find a way na ma-imitate namin yung paano sila mag-feed sa kanyang nanay. That's 1. Number 2, we have to find the appropriate type of milk na pwedeng i-absorb ng mga dugong. Hindi tayo pwede magbigay ng basta cow's milk because of the presence of lactose there. Kumuha tayo ng gatas na malapit sa gatas ng mga dolphins. Problema pa nito, minsan hindi niya tinatanggap. Hindi namin alam kung enough ba yung binibigay naming nutrition sa kanya. So, trial and error yung pag-feed natin sa dugong kay Zam, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung mas preferred niya. Mahigit 2 araw naming binantayan ang kalusugan ni Zam. Pero dahil hinahanap niya ang kalinga ng isang ina, ilang araw pagkatapos namin bumalik sa Maynila, pumanaw na rin si Zam. Ang makita ang mga buhay na dugong sa wild ay isang pambihirang pagkakataon. Isa lang si Zam sa mga dugong na naaksidenteng napapahiwalay sa kanyang mga magulang at sa natural niyang tahanan. At ang iba naman, aksidenteng nalalambat. It was a sad story, but it's a story of how dugongs are in the Philippine waters right now. It is a sad story, but it's the reality. May balita kasi na maraming mga dugong ang aksidenteng nagiging biktima ng gillnet o lambat. Pangingisda kasi ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Mati, pero hindi intensyon ng mga mangingisda na mahuli ito. Aksidente lang yun. Wala yun na ingo nga na may plano nga kuhaon siya. Wala. Isda yun ang amuha niya, ang among pangita. Noong 2011, 3 dugong ang matrap sa net at namatay. Cadaver. After the necropsy. The body of the dugong. Wow. So I guess one of the reason na nandun ito is abundance of seagrass in the area. Lalaki po. We can see the mammary gland here. The cause of death is due to gillnet or strangulation.
according sa necropsy, sa female juvenile na dugong, sayang kasi eventually it can still produce ng offsprings dun sa lugar. Kaso, ito nga yung nangyari. Pinakita rin nila sa amin ang ginagawa nilang necropsy sa mga dugong. Dahil kakaunti pa lang ang mga pag-aaral sa dugong, mahalaga ang bawat impormasyon na makukuha. So, doon na tayo sa necropsy. Amo kayo. Ano? Mura ko nag-seaweeds, no? Ay, oo. Mura can check seaweeds good. Yung first na nakuha was slaughtered. The second was intercepted by the Amihan boys. And the third was intercepted again by the Amihan boys. So, we should thank them for their efforts, yung Amihan boys. May iwasan sana ang ganitong sitwasyon kung magkakaroon lang tayo ng pakialam.